Na-check mo na ba ang weather forecast ng 10 beses bago ang isang importanteng meeting na para bang ang pang-sampung tingin sa cellphone mo ay magically magpapawala sa mga ulap? O kaya inabot ka ng ilang oras na inuulit-ulit sa isip mo ang isang lumang usapan, sinusubukang isipin ang perfect reply na hindi mo na naman pala masasabi? Kung ganyan ka, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo nabibiktima ng isa sa pinakamapanganib na panlilinlang ng ating isip, ang ilusyon ng kontrol. Ngayon, pag-uusapan natin kung bakit ang desperado mong pagtatangkang kontrolin ang panahon, ang ibang tao, at ang sarili mong nakaraan ay hindi lang walang silbi, kundi aktibong humahad lang sa iyo para maging masaya. At nangangako ako, bago matapos ang video na ito, matututunan mo kung paano kalasin ang mga kadenang ito ng pag-iisip at maramdaman ang sobrang ginhawa. Pero, bago tayo magsimula, sa tingin mo ba, controlling person ka? I-comment mo sa ibaba o oo o hindi. Tingnan natin kung gaano karami tayo para maintindihan kung bakit tayo kumakapit ng husto sa manibela ng kontrol kahit wala naman ito. Kailangan nating silipin ang ating nakaraang ebolusyon. Para sa ating mga ninuno, ang kontrol ay nangangahulugan ng kaligtasan. Kontrol sa apoy, kontrol sa teritoryo, kontrol sa pagkain. Ito ang direktang tanda ng seguridad at tagumpay. Nakabaon na ang malalim ang instinct na ito sa ating utak. Ang problema, naging mas masalimuot na ang mundo natin ngayon. Ang luma nating utak ay pilit pa ring ginagamit ang mga lumang estratehiya sa bagong realidad. Hindi nito nakikita ang pagkakaiba ng pagkontrol sa sibat at pagkontrol sa opinyon ng boss mo or sa mood ng partner mo. Itong matinding pagkauhaw sa kontrol ay isang atabismo na noong ika-21 siglo mula sa pagiging kapakipakinabang na kasangkapan ay naging sanhina ng patuloy na pagkabalisa. Sinusubukan nating ayusin ang kaguluhan, pero ang kaguluhan ay natural na kalagayan ng universo. At ang pangunahin nating trabaho ay hindi ang talunin ito, kundi ang matutong lumangoy dito. Simulan natin ito sa pinakapangunahing punto, ang pag-intindi kung ano nga ba itong tinatawag nating ilusyon ng control. Illusion of control. Ito ay isang cognitive bias or pagkiling sa pag-iisip na nagtutulak sa ating maniwala na kaya nating impluensyahan ang mga pangyayari kahit na sa totoo lang ay wala naman tayong magagawa. Isang klasikong eksperimento ang isinagawa ng mga psychologist na sina Ellen Langer at Judith Rodine sa isang home for the aged. Isang grupo ng mga matatanda ang binigyan ng halaman at sinabihan sila ang ganap na responsable dito. Ang pagdidilig, pag-aalaga, lahat ay nakasalalay sa kanila. Ang isa pang grupo ay binigyan din ng halaman, pero sinabihan silang ang staff na ang bahala sa pag-aalaga. Pagkalipas ng ilang panahon, ang unang grupo na binigyan ng maliit na lugar ng kontrol sa kanilang buhay ay naging mas masaya, mas aktibo at lumabas na mas malusog pa. Ito ay patunay kung gaano kahalaga sa atin ang kontrol, pero dito mismo nagtatago ang bitag. Inililipat natin ang magandang pakiramdam na ito sa mga sitwasyon kung saan hindi naman ito nakakaapekto. Isipin mo ang isang tagahanga na nakasuot ng lucky shirt at kumbinsido siyang ang damit niya ang may epekto sa resulta ng laro. Nararamdaman niya ang pakiramdam ng pagkakaugnay, ang pakiramdam ng kontrol. Subalit ito ay isang ilusyon lamang na sa mabuting banda ay walang masama. Ngunit sa mas masamang banda ay nag-uudyok sa ating mag-aksaya ng lakas sa walang kwentang mga ritual. Sa halip na kumilos ng totoo, ang sikreto para makawala tayo sa ilusyong ito ay ang paghiwalay sa dalawang bagay, ang kontrol at ang impluensya.
Hindi yan iisa. At kapag naiintindihan mo ang pagkakaibang ito, kaya nitong tuluyang baguhin ang takbo ng buhay mo. Ang kontrol ay ang pagkakaroon ng 100% kapangyarihan sa magiging resulta. Kaya mong kontrolin kung ano ang uulamin mo sa umaga o kung anong libro ang sisimulan mong basahin. Ang impluensya naman, ito ang kakayahang makaapekto sa posibilidad ng kalalabasan. Pero walang garantiya. Hindi mo kontrolado ang traffic sa kalsada. Sabi nga, fact iyan. Pero maaari mong impluensyahan ang oras ng pagdating mo sa pamamagitan ng pag-alis ng 30 minuto ng mas maaga. Hindi mo kontrolado ang magiging desisyon ng employer sa interview. Pero maaari mo itong impluensyahan sa pamamagitan ng masusing paghahanda, pagiging presentable, at matalinong pagsagot sa mga tanong. Ang taong balisang-balisa sa kontrol ay mag-aalboroto habang nakatayo sa trapik at mumurahin ang buong mundo. Pero ang taong nauunawaan ng kaibahan, magpupukus sa kaya niyang gawin, magpa-play ng educational na podcast o tatawag sa mga mahal sa buhay. Ang mission mo ay ilipat ang focus mula sa walang saysay na paghahangad ng total control. Mag-focus ka sa pagpapalawak ng sarili mong lugar ng impluensya. Yan ang pagbabago mula sa pagiging biktima ng sitwasyon tungo sa pagiging aktibo at gumagalaw na individual. Ngayon, pag-usapan naman natin ang 3 malalaking bagay na hindi natin kayang kontrolin sa buhay ng bawat isa. Ang una at pinakahalata sa lahat ay ang nakaraan, past. Tapos na yan, nakasemento na yan sa oras. Ang bawat pagtatangka na bumalik sa nakaraan at baguhin pa ang sitwasyon ay voluntaryong pagpapahirap sa sarili. Isipin mo na may buhat-buhat kang napakalaking sako ng bato sa likod mo. Bawat bato dyan ay pagkakamali, hinanakit, or pagsisisi. Hila-hila mo yan araw-araw. Sumasakit ang balikat mo, bumabagal ang lakad mo, at hindi ka makatingin sa unahan. Ang kagustuhang kontrolin ang nakaraan, yan mismo ang sakong yan. Ulit-ulit mong binabalikan. Sa isip mo ang palpak na date, ang bigong job interview, o ang walang kwentang away. Bakit? Hahanapan mo ng paraan na gawin ng tama ang isang bagay na hindi na pwedeng itama. Ito ay parang mental chewing gum. Wala namang lasa, wala ring sustansya. Inuubos lang nito ang lakas ng pangamo o sa madaling salita, pinapagod lang nito ang utak mo. Ang pagtanggap sa nakaraan ay hindi ibig sabihin na sinasang-ayunan mo ito. Ang ibig sabihin, kinikilala mo na tapos na ito at hindi mo na ito kayang baguhin. Ang tanging bagay na makokontrol mo ay ang mga aral na makukuha mo mula rito. Kaya, paano ba natin tuluyang titigilan ang paghila sa mabigat na sako ng mga bato mula sa nakaraan? May mga tiyak na paraan para matanggap at tuluyan na itong pakawalan. Isa sa pinakamabisa ay ang pagpapasalamat para sa mga aral na nakuha mo. Sa halip na isipin ng, bakit ko ba nagawa ang ganoong pagkakamali? Tanungin mo ang sarili mo, ano ang naituro sa akin ng sitwasyong ito? Anong klasing tao ang naitulong nitong maging ako? Siguro, ang isang masakit na hiwalayan ay nagturo sa iyo na mas lalo mong intindihin ang sarili mong mga limitasyon at ang pagkatanggal sa trabaho ay nagtulak sa iyo na hanapin ang totoong misyon mo sa buhay. Magkaroon ng journal at isulat mo ang kahit 3 aral man lang na napulot mo mula sa pinakamasakit na karanasan mo noon. Ang isa pang paraan ay ang ritual ng pamamaalam. Sumulat ka ng liham sa taong nakasakit sa iyo o kaya naman sa dating ikaw. Ilabas mo lahat ng nararamdaman mo, lahat ng sakit at galit. At pagkatapos, sunugin mo ang liham na yan habang iniisip mo na kasabay ng usok ay umaalis din ang mabibigat mong damdamin. Hindi ito magic, psikolohiya ito. Binibigyan mo ang isip mo ng signal
natapos na ang istorya. Tandaan mo, ang nakaraan ay hindi mo panghabang buhay na sentensya. Ito ay isa lamang aklatan na pwede mong bisitahin para kumuha ng karunungan, pero hindi ka pwedeng manirahan doon. Ang pangalawa sa mga malalaking puwersang hindi natin kayang kontrolin ay ang ibang tao, ang kanilang mga isip, damdamin, desisyon, at mga kilos. Ito na siguro ang pinakakaraniwan at pinakamasakit na bitag ng pagnanais na magkontrol. Gusto nating sumaya ang ating mga mahal sa buhay, pero sa paraan na naaayon sa ating pamantayan. Gusto nating piliin ng ating mga anak ang tamang landas. Gusto nating mag-isip at makadama ng pareho sa atin ang ating partner. Ang bawat pagtatangkang iyan ay maituturing na paglabag sa personal na espasyo at kalayaan ng ibang tao. Isipin mo na naglalaro ka ng chess, pero ikaw lang ang gumagalaw sa lahat ng piyesa, sa iyo at sa kalaban mo. Hindi mo lang inaalis ang kanilang kalayaan, kundi sinisiguro mo ring madidismaya ka ng matindi sa sandaling gumawa sila ng hakbang na hindi mo pinlano. Hindi mo mapipilit ang isang tao na mahalin ka. Hindi mo mapipilit ang isang tao na magbago. Hindi mo mapipilit ang isang tao na sumang-ayon sa iyong pananaw. Anumang pagtatangka na gawin ito ay isang uri ng karahasan or pilit na pagkontrol na tiyak na magdudulot ng pagtutol at tuluyang sisira sa inyong relasyon. Ang tanging tao na kaya mong kontrolin ang pag-iisip at pagkilos ay ang sarili mo lang. Magugat tayo. Bakit ba ganoon na lamang ang pagnanais nating kontrolin ang ating kapwa? Ang ugat ng pagnanais na ito ay halos palaging takot. Takot na ma-reject, takot na mapag-isa, at takot na baka gumumuho ang lahat kung hindi natin kontrolado ang sitwasyon. Halimbawa, ang isang ina na sobrang nakikialam sa buhay ng kanyang adultong anak ay takot na maging wala ng silbi. Ang asawang lalaki na sobrang nagseselos at binabantayan ng bawat galaw ng kanyang misis ay takot na mawala ito. At higit sa lahat, hindi siya naniniwala sa sarili niyang halaga. Sinusubukan nating kontrolin ang iba para kunin ang patunay mula sa kanila na tayo ay mahalaga, karapat dapat mahalin at ligtas. Ito ay isang pagtatangka na puna ng sarili nating mga pangangailangan gamit ang ibang tao. Sa susunod na mahuli mo ang sarili mo na gustong kontrolin ng ibang tao, huminto ka at tanungin mo ang sarili mo. Anong takot ba ang iniiwasan ko ngayon? Anong pangangailangan ko ba ang sinusubukan kong punan? Kapag naunawaan mo na ang totoong ugat ng problema, mas makakahanap ka ng mas nakabubuting paraan para harapin ang iyong mga takot nang hindi mo nilalabag ang personal na hangganan ng iba. Halimbawa, sa halip na humingi ng detalyadong ulat mula sa iyong partner, maaari mong sabihin ng tapat, pakiramdam ko ay hindi ako sigurado. Kailangan ko ang suporta mo. Ano ba ang tunay na halaga ng pagpipilit na kontrolin ang buhay ng iba? Sobrang taas. At tandaan mo, ikaw ang unang-unang nagbabayad niyan. Una, patuloy na pagkadismaya at frustration. Tandaan, hindi robot ang mga tao para sumunod sa bawat skripta na ginawa mo. Sa bawat beses na lumihis sila sa inaasahan mo, mararamdaman mo ang matinding galit, sama ng loob at kawalang kapangyarihan. Parang pinipilit mong palakarin ng pusa sa dalawang paa. Masasayang lang ang mga taon mo at nerbiyos. At ang resulta? Kalmot lang at isang pagod na hayop. Pangalawa, sinisira nito ang inyong relasyon. Walang gustong maging manika. Ang walang tigil na pagkontrol, mga unsolicited advice, at pamumuna ay mag-uudyok lang sa kanila na lumayo, tumakas, at ipagtanggol ang kanilang personal na espasyo. Maaaring iniisip mong nagmamalasakit ka, pero para sa kanila, ito ay tanda ng kawalan ng tiwala
at matinding kawalang respeto. Pangatlo, nauubos nito ang iyong personal na enerhiya. Sa halip na ituon mo ang iyong lakas sa pagpapaganda ng sarili mong buhay at kaligayahan, inuubos mo ito sa walang katapusang pakikipaglaban sa kalooban ng iba. Ito ang isa sa pinaka-energy draining at walang saysay na gawaing maiisip mo. Kaya, ano ba talaga ang dapat nating gawin sa halip na mangontrol? Ang sagot ay simple, pero komplikado rin. Ang bumuo ng matibay at malusog na personal boundaries. Ang boundaries ay hindi pader na humihiwalay sa iyo. Ito ay mga alituntunin na nagpapaliwanag sa iba kung paano ka dapat tratuhin at kung ano ang hindi mo kukonsintihin. Sa halip na subukan mong baguhin ang ugali ng ibang tao, dapat kang mag-focus sa kung paano ka magre-react dito. Halimbawa, ang kaibigan mo ay laging late. Ang pagtatangkang mangontrol ay ang tatawagan mo siya kada 5 minuto, sisigawan at sisermonan. Pero hindi iyan gumagana. Ang pagtatatag ng boundaries ay ang magsabi ng, pinahahalagahan ko ang samahan natin, pero nahihirapan akong maghintay ng kalahating oras. Kaya, ganito na lang ang usapan. Hihintayin kita ng 15 minuto lang at pagkatapos ay aalis na ako para asikasuhin ang sarili kong lakad. Hindi mo kinokontrol ang pagiging late niya. Ang kinokontrol mo ay ang oras at emosyon mo. Binibigyan mo siya ng pagpipilian. Igalang ang iyong boundaries o harapin ang magiging resulta. Dahil dito, ang responsibilidad sa kanyang ginawa ay mapupunta sa kanya at ang responsibilidad naman sa sarili mong kapakanan ay nasa iyo. Ito ay isang tapat at mature na paninindigan na makakatulong para mapanatili ang inyong relasyon, pati na rin ang kapayapaan ng isip mo. At narito na tayo sa ikatlong malaking puwersa o ikatlong elemento na hindi talaga natin kayang kontrolin. Ito ang kinabukasan at ang buong napakalaking mundo sa labas. Kasama rito ang lahat, ang panahon, ang ekonomiya ng bansa, mga pangyayaring pampolitika, sakit, at mga di inaasahang insidente. Ang pag-aalala tungkol sa kinabukasan ay pagtatangka ng ating utak na kontrolin ang isang bagay na hindi pa nangyayari. Gumagawa tayo ng libu-libong negatibong senaryo sa isip sa pagtatangkang paghandaan ang lahat. Paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano kung magkasakit ako? Paano kung magkaroon ng krisis? Ang ingay na ito sa isip ay malayo sa tunay na pagpaplano. Ang pagpaplano ay kapag nagtatabi ka ng pera para sa panahon ng kagipitan. Ang pag-aalala naman, o anxiety, ay kapag araw-araw mong iniisip ang panahon ng kagipitan na yon ng detalyado. Para itong patuloy na panunood ng horror film at ikaw pa ang bida. Ang pagnanais na kontrolin ang kinabukasan ay nangangahulugan ng pagtangging mamuhay sa kasalukuyan. Sobrang abala ka sa pag-iwas sa mga katang-isip na kalamidad, kaya napapalampas mo ang totoong buhay na nangyayari dito at ngayon. Ang tanging paraan para magkaroon ng kaunting impluwensya sa kinabukasan ay ang mamuhay ng pinakamahusay at pinakakalidad sa iyong kasalukuyan. Dito, sasalubungin tayo ng isang karunungang higit 2,000 taon na ang tanda. Ito ang pilosopiya ng Stoicismo at ang sentral na ideya nito, ang dichotomy of control o ang paghihiwalay ng kontrol, hinati ng mga Stoic gaya ni na Epictetus, Seneca at Marcus Aurelius, ang lahat ng bagay sa mundo sa dalawang kategorya. Una, ang mga bagay na nasa ating kapangyarihan. Pangalawa, ang mga bagay na wala sa ating kapangyarihan. Sa unang kategorya, napakaliit lang ng kanilang isinama. Ang ating mga isip, ang ating paghuhusga, ang ating mga mitiin, at ang ating mga reaksyon sa mga pangyayari. Iyon lang. Sa pangalawang kategorya naman, isinama nila ang lahat ng natitira.
Ang ating katawan, kalusugan, reputasyon, ari-arian, ang mga kilos ng ibang tao, ang panahon, ang nakaraan, at ang hinaharap. Ang sekreto ng katahimikan ng isip ayon sa mga Stoic ay ang ibuhos ang 100% ng iyong enerhiya sa unang kategorya at matutunang tanggapin ang pangalawa ng buong buo kung ano man ito. Isipin mo ang isang mamamana. Nasa kanyang kapangyarihan ang pumili ng magandang pana, dekalidad na palaso, magsanay araw-araw, tamaan ang target, at isaalang-alang ang lakas ng hangin. Pero sa sandaling umalis ang palaso sa kital, wala na ito sa kanyang kontrol. Ang biglaang paghampas ng hangin o ang pagkilos ng target ay maaaring magpabago ng lahat. Ginagawa ng matalinong mamamana ang lahat ng kanyang makakaya at pagkatapos ay tahimik na tinatanggap ang kalalabasan. Ngayon, paano ba natin magagamit itong sinaunang karunungan sa ating modernong pamumuhay? Hindi ito kasing komplikado ng inaakala mo. Magsimula tayo sa isang simpleng ehersisyo. Sa tuwing nakakaramdam ka ng matinding pagkabalisa, galit, o pagkadismaya, tanungin mo ang sarili mo, ang bagay bang ikinababahala ko ay nasa loob ng aking kontrol o wala? Kung ang sagot ay hindi, halimbawa, naiinis ka sa asal ng ibang driver sa kalsada, huminga ka ng malalim at sabihin sa sarili, hindi ko ito kontrolado. Ang kaya ko lang kontrolin ay ang aking reaksyon. Pinipili ko ang kapayapaan. Kung ang sagot naman ay oo, halimbawa, nag-aalala ka tungkol sa darating mong pagsusulit, ibaling mo ang atensyon mo sa mga praktikal na hakbang. Hindi ko kontrolado ang mga tanong sa exam, pero kontrolado ko ang oras na gugugulin ko para maghanda. Ang simpleng tanong na ito ay nagsisilbing panala. Sinasala nito ang walang kabuluhang pag-aalala at idinidirekta ang iyong lakas sa mas kapaki-pakinabang na gawain. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagpigil o pagbabaliwala sa emosyon. Ito ay isang sadyang pagpili na huwag hayaang pangasiwaan ng mga panlabas na pangyayari ang iyong panloob na kalagayan. Ito ang pagtatatag ng isang matibay na panloob na muog na hindi kayang gibain ng anumang bagyo ng buhay. Pag-usapan natin ng direkta at napakadelikadong ugnayan ng kagustuhang magkontrol at ng anxiety. Sa totoo lang, ang anxiety disorder ay resulta ng sobrang sobra at nawalan na ng limitasyong kagustuhang kontrolin ang lahat ng bagay. Ang taong may anxiety ay patuloy na sinusuri ang mundo para maghanap ng posibleng banta at sinusubukan niyang pigilan ito sa isip niya. Ang utak niya ay laging nasa paano kung mode. Paano kung bumagsak ang eroplano? Paano kung may masabi akong katangahan? Paano kung may makita silang malalang sakit sa akin? Ang bawat paano kung na ito ay isang pagtatangka na kontrolin ang hinaharap, laruin ang lahat ng posibleng senaryo, at hanapin ang pinakaligtas na daan. Pero dahil hindi natin alam ang kinabukasan at walang katapusan ang mga negatibong senaryo, nagiging paulit-ulit na siklo lang ito ng paghihirap. Halos mag-overheat na ang utak mo sa sobrang stress at tensyon. Ang ironiya dito, kung mas pilit mong kontrolin ang iyong pagkabalisa, mas lalo itong lumalakas. Kapag sinasabi mo sa sarili mo, huwag kang mag-alala, lalo mo lang pinapataas ang tensyon. Ang tunay na solusyon para makalabas sa siklong ito ay hindi ang pagpiga sa kontrol, kundi ang pagpapakawala. Ito ay ang pagtanggap na, oo, posibleng may masamang mangyari. Hindi ko ito kayang kontrolin. Pero kung sakaling mangyari man yon, alam kong kakayanin ko. Kung ang pagkontrol ang nagpapatindi sa ating pagkabalisa, ano naman kaya ang panlunas dito? Isa sa pinaka-epektibong kasangkapan ay ang pagpraktis ng tinatawag nating mindfulness o ang kamalayan sa kasalukuyan. Ang mindfulness ay ang kakayahang ituon ang iyong atensyon
sa kasalukuyang sandali ng walang paghusga. Samantalang ang isip na balisa ay laging gumagala sa hinaharap. Sinusubukang kontrolin ito o sa nakaraan. Sinusubukang baguhin ito. Ang mindfulness ay ibinabalik ka sa iyong tahanan. Dito at ngayon, ang pinakasimpleng pagsasanay ay ang pagmasid sa iyong paghinga. Umupo ng komportable, ipikit ang iyong mga mata at obserbahan mo lang kung paanong pumapasok ang hangin sa iyong ilong at kung paano ito lumalabas. Huwag mong kontrolin ang paghinga. Huwag mo itong gawing mas malalim o mas mabagal. Pagmasdan mo lang, aalis ang isip mo. Natural lang yan. Sa tuwing mapapansin mo na lumilipad na ang isip mo, malumanay at nang walang paghusga, ibalik ang atensyon pabalik sa iyong paghinga. Ang simpleng gawaing ito ang nagpapalakas sa iyong muskulo ng atensyon. Tinuturuan ka nitong manatili sa kasalukuyan, ang tanging sandali kung saan walang pagkabalisa tungkol sa hinaharap dahil hindi pa ito dumarating at walang pagsisisi tungkol sa nakaraan dahil tapos na iyon. Ito ang diretsong daan patungo sa kapayapaan sa pamamagitan ng pagbitiw sa pagkontrol. Imadinin natin ang inyong mental at emosyonal na enerhiya bilang baterya ng inyong cellphone. Paggising ninyo sa umaga, ito ay nakasandaang porsyento, 100% ang charge. Ngayon, isipin ninyo, saan ba nauubos ang kargang ito sa buong maghapon? Ang pag-aalala sa sasabihin ng inyong mga kasamahan sa trabaho. Ang galit sa driver na biglang sumingit sa inyo. Ang inis dahil umulan at nasira ang inyong plano. Ang pagkabalisa tungkol sa kalusugan ng inyong pamilya. O ang paghula kung ano ba ang mood ng inyong boss. Bawat isa sa mga ito ay parang application na tumatakbo sa background at lumalamon sa inyong enerhiya. Pagsapit ng tanghali, 30%, 30% na lang ang natira sa inyong baterya. Wala na kayong lakas para sa mga bagay na talagang mahalaga. Ang inyong trabaho, ang pagiging malikhain, ang pakikisalamuha sa pamilya at ang pag-aalaga sa sarili. Ang pagtatangka na kontrolin ang mga bagay na hindi naman talaga ninyo kontrolado ay ang pinakawalang kwentang paggamit ng inyong buhay na enerhiya. Para lang itong pagsubok na pakuluan ng karagatan gamit lang ang isang maliit na kandila. Kapag sinadya ninyong talikuran ang mga walang saysay na gawaing ito, malaking dami ng inyong resource ang mapapalaya. Titigil na sa pagkaubos ang inyong baterya at magkakaroon kayo ng enerhiya para mamuhay ng buo at may kabuluhan. Sige, baka sabihin mo, titigil na ako sa pagkontrol sa lahat ng bagay. Pero ano ang makukuha ko kapalit? Ano ang mga benepisyo ng pagpapakawala na ito? Mas marami ito kaysa sa iniisip mo. Una at pinakamahalaga, ito ay panloob na kapayapaan. Kapag tinanggap mo na hindi mo kayang pamahalaan ang lahat, malaking dami ng stress at tensyon ang mawawala sa buhay mo. Titigil ka na sa pakikipaglaban sa mga windmills, mga bagay na hindi mo na kailangang kalabanin. Pangalawa, ito ay pagganda ng relasyon. Kapag tumigil ka sa pagtatangkang baguhin at kontrolin ng ibang tao, sisimulan mo silang tanggapin kung sino sila. Lumilikha ito ng espasyo para sa tiwala, paggalang, at tunay na pagiging malapit. Pangatlo, ito ay flexibility at kakayahang umangkop. Ang buhay ay palaging may inihahagis na mga hindi inaasahang pagbabago. Ang taong kontrolado ng kontrol ay madaling masira sa unang paglihis pa lang sa plano. Ngunit ang taong nagsasanay ng pagtanggap ay parang kawayan. Yumuyuko sa hangin pero hindi nababali. Pang-apat, ito ang biglaang paglitaw ng mga bagong oportunidad. Kapag tumigil ka na sa pagkapit sa iyong iisang tamang plano o senaryo, sisimulan mong mapansin ang iba pang mga daan at
pagpipilian na hindi mo lang nakita dati. Kung napakaganda ng pakiramdam ng pagpapalaya sa kontrol, bakit naman tayo natakot gawin ito? Ang ating utak ay itinuturing ang pagbitaw ng kontrol bilang pagkawala ng seguridad. Pakiramdam natin, kapag binitawan natin ang tali, ang ating sasakyan ay agad nadidiretso sa bangin. Takot tayo sa kaguluhan, takot tayo sa kawalang katiyakan. Naniniwala tayo na ang ating lubos na kontrol ang tanging nagpapanatili sa mundo para hindi ito magkawatak-watak. Pero syempre, isa lang itong ilusyon na gawa ng ating ego. Ang mundo ay umiiral na bago pa tayo ipanganak at patuloy itong iiral kahit wala na tayo. Isa pa sa madalas nating kinatatakutan ay ang pagkabigo or pagkakamali. Iniisip natin na kapag hinigpitan natin ang pagkontrol sa lahat, may iwasan natin ang anumang pagbagsak. Pero imposibleng mangyari iyon. Ang pagkakamali ay isang mahalaga at hindi maiiwasang bahagi sa anumang proseso ng pag-unlad. Sa pagtatangkang iwasan ng mga ito gamit ang labis na kontrol, pinaparalisa lang natin ang ating sarili. Inaalis natin ang pagkakataong matuto at lumago. At panghuli, takot tayong harapin ang sarili nating kawalang kapangyarihan. Ang pag-amin na hindi ka all-powerful ay masakit sa ating pagpapahalaga sa sarili. Ngunit sa pagkilalang ito, hindi kahinaan ang matatagpuan, kundi napakalaking lakas, ang lakas ng pagtanggap sa realidad, kung ano man ito. Kaya, sa halip na ubusin natin ang lakas sa mga bagay na hindi naman natin kayang hawakan, tutukan na lang natin kung ano ang nasa ilalim ng ating kontrol. At ang listahang ito, kahit maikli, ay may taglay na hindi ka panipaniwalang kapangyarihan. Una, ang iyong mga reaksyon. Ang bawat pangyayari ay neutral lang. Halimbawa, umulan. Iyon ay isang katotohanan. Pero ang reaksyon mo, kung magagalit ka ba at kakansilahin mo ang lakad o matutuwa ka at magbabasa na lang ng libro sa tabi ng bintana, iyan ay desisyon mo. Pangalawa, ang iyong pagsisikap. Hindi mo man masisiguro ang panalo sa isang kompetisyon, pero kontrolado mo ang dami at kalidad ng iyong pag-eensayo. Pangatlo, ang iyong mga prinsipyo at paninindigan. Sa anumang sitwasyon, kahit gaano pa ito kahirap, kontrolado mo ang iyong pagpili kung magiging tapat ka ba o hindi, kung magpapakita ka ng habag o ng pagwawalang bahala. Pang-apat, kung saan mo itinutuon ang iyong atensyon, maaari kang mag-focus sa negatibo, sa mga problema at sa mga pagkukulang, o maaari kang tumutok sa mga oportunidad, sa pasasalamat at sa kagandahan ng mundo. Ang iyong atensyon ang pinakamahalaga mong yaman. Kung saan mo ito ibaling, doon dadaloy ang iyong buhay. Kapag huminto ka na sa pagsubok na kontrolin ang labas na mundo, makakamit mo ang tunay na kapangyarihan, ang kapangyarihan sa iyong panloob na sarili. At ito ang tanging kapangyarihan na talagang may saysay, may isang napakagandang ehersisyo na tinatawag na mga sirkulo ng kontrol. Napakalinaw nito at talagang makakatulong sa iyo para ma-visualize at malinawan mo kung alin ang mga aspeto ng iyong buhay. Kumuha ka ng isang piraso ng papel at gumuhit ka ng maliit na bilog sa gitna. Iyan ang iyong sirkulo ng kontrol. Isulat mo diyan ang lahat ng bagay na 100% na nasa ilalim ng kapangyarihan mo. Ang mga salita mo, ang mga kilos mo, ang mga desisyon mo, ang iyong pag-uugali, at kung paano mo ginugugol ang libreng oras mo. Sa paligid ng bilog na iyan, gumuhit ka ng pangalawang bilog, mas malaki. Ito naman ang sirkulo ng impluensya. Dito, isama mo ang mga bagay na kaya mong impluensyahan, pero hindi mo kayang kontrolin ng buo. Halimbawa, ang pakikipag-ugnayan mo sa mga kaibigan, ang resulta ng trabaho mo o ang kalusugan mo. Kaya mong kumain ng tama, pero
hindi mo magaranti na hindi ka magkakasakit. At sa wakas, ang natitirang espasyo sa papel ay ang sirkulo ng mga alalahanin. Dito napapabilang ang lahat ng bagay na wala na talaga sa kamay mo. Ang ekonomiya ng mundo, ang panahon, ang nakaraan, at ang opinyon ng ibang tao tungkol sa iyo. Ngayon, tingnan mo ang iginuhit mo. Ang taong laging gustong kumontrol ay gumugugol ng 70% ng oras at lakas niya sa pinakalabas na bilog. Pero ang taong masaya at epektibo ay nakatuon sa loob na bilog at kaunti sa gitnang bilog. Ibitin mo ang papel na iyan sa lugar na madali mong makikita at madalas mo itong balikan. Sa pagnanais nating kumontrol, may nakatagong kahangahangang kabalintunaan. Kung gaano mo ito sinisikipang hawakan, ganoon din kabilis itong kumakawala sa iyong kamay. Isipin mong may hawak kang maliit na ibon sa iyong palad. Kung masyado mong hihigpitan ang iyong kamao para hindi ito makawala, baka madurog mo lang ito. Para manatili siya diyan, kailangan mong panatilihing bukas ang iyong palad at bigyan siya ng ligtas at komportabling espasyo. Ganyan din ang nangyayari sa mga relasyon. Kung gaano mo sinisikap kontrolin ang iyong partner, ganoon din kalaki ang pagnanais niyang makalaya. O kaya ito pa, subukan mong hawakan ng tubig na nakakuyom ng mahigpit ang iyong kamao. Tiyak na aagos lang ito sa pagitan ng iyong mga daliri. Pero kung gagawin mong hugistasa ang iyong mga palad at pakakawalan mo ang higpit, mas marami kang maiipong tubig. Ang buhay ay isang agos. Kapag sinubukan mo itong kontrolin, para kang nagtatayo ng mga dam na siguradong babagsak at masisira rin sa huli. Ang tunay na karunungan ay wala sa pagkontrol ng agos, kundi sa pag-aaral kung paano magtayo ng bangka at sanaying paandarin ito ng maayos gamit ang mismong lakas ng daloy. Sa pamamagitan ng pagpapakawala sa kontrol, kabalintunaan man, mas nagkakaroon ka ng kapangyarihan sa iyong sariling buhay. Tama na ang teorya. Dumako na tayo sa praktika. Ano ang pinakauna at pinakamaliit na hakbang na pwede mong gawin ngayon mismo para simulan ng luwagan ang paghawak sa kontrol? Pumili ka lang ng isa. Halimbawa, kung sanay kang gumawa ng detalyadong plano para sa buong araw at naiirita ka kapag may kaunting pagbabago, subukan mong mag-iwan ng 1 oras na blanko sa schedule mo ngayon at hayaan mo ang sarili mo na gawin kung ano ang gusto mo sa loob ng oras na iyon. Walang plano, kung ano lang ang bigla mong maisip. O kaya kung palagi kang nagche-check ng balita dahil sinusubukan mong kontrolin ang daloy ng impormasyon, bigyan mo ang sarili mo ng hamon na huwag mo nang magbukas ng news site hanggang sa gabi. Kung mahuhuli mo ang sarili mo na binabatikos mo sa isip mo ang desisyon ng ibang tao, pansinin mo lang ang kaisipang iyon at bitawan mo na. Sabihin mo sa sarili mo, buhay niya yan at desisyon niya yan. Hindi mo kailangang bitawan agad ang lahat. Magsimula ka sa maliliit na bagay. Sa bawat pagkakataon na sadyang bibitawan mo ang kontrol sa isang maliit na sitwasyon, tinuturuan mo ang iyong muscle ng pagtanggap. At sa paglipas ng panahon, lalakas ang muscle na ito. Kaya madali mo nang matatanggap kahit ang pinakamalalaking kawalang katiyakan sa buhay. Kaya, i-wrap up na natin. Tinalakay natin ngayon ang Great Illusion of Control. Isang ilusyon na nag-uubos ng napakahalaga nating enerhiya sa pagtatangkang kontrolin ang mga bagay na wala naman talaga sa ating kapangyarihan. Sinuri natin ang 3 pangunahing aspeto na hindi natin makokontrol. Una, ang ating nakaraan na tapos na at nangyari na. Pangalawa, ang ibang tao at ang kanilang kalayaang pumili o free will. At pangatlo, ang malaking mundo sa labas. Kasama na diyan ang panahon, ekonomiya at ang mismong kinabukasan. Nakita natin
na ang patuloy na pagkapit sa kontrol ay nagdudulot lang ng labis na pagkabalisa, anxiety, pagka-frustrate, at sumisira sa ating mga relasyon. Pero, ang pinakamahalagang aral na gusto kong iuwi ninyo ay ang kamalayan kung nasaan ang tunay ninyong lakas. Hindi ito matatagpuan sa labas. Ito ay nasa loob ninyo, nasa inyong mga pagpili, sa inyong mga reaksyon, at sa inyong pananaw, attitude. Sa sandaling tumigil kayo sa pakikipaglaban sa universo, magkakaroon kayo ng kapayapaan sa inyong sarili. Ito ang tunay na kalayaan. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung naging kapaki-pakinabang ito sa inyo, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang mga bagong episode tungkol sa psikolohiya at self-development. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano ang madalas ninyong sinusubukang kontrolin kahit sa kaibuturan ng inyong puso ay alam ninyong wala na itong kabuluhan? Isulat ang inyong sagot sa comment section at pag-usapan natin ito ng sama-sama.